Sweeping nga ito eh. Pero alam nyo, that is the way God works. When you speak about the grace of God, mga kapatid, the grace of God does not depend on the merits of a person. On the merits of a person. Isipin mo. Tingnan mo na lang yung kapitbahay mo. Kaya yung kakapitbahay, ano pa pera yung isang tao din yung bakit? Ano ito? The grace of God does not work with merits. The grace of God works is simply in this. God wants to give, period. Kaya nga sabi niya, am I not free to give to whomever I want? Well, remember yung story ni Jesus about the workers in the vineyard? Yung isa, nagsimulang magtrabaho on the first hour. Yung si isa sa tanghali nakuha. Yung isa, isang oras bago mag-retiro sa hapon, doon na-hire. Pagdating ng sweldo, pareho lahat. Lahat ay tumanggap ng sweldo para sa maghapon. Kahit na yung taong isang oras lang nagtrabaho, buong sweldo, walang kaltas. Tanong bakit? Sagot ko may-ari, bakit? Di ba ako libre magbigat? So, nagpasya ako na walang deduction. Oo lahat. Hindi mo wala. Kahit na yung isang oras lang ang trabaho. Siyempre doon, masaya doon yung isang oras lang. Wow! Siyempre, yung isang maghapon ng trabaho, wala man ng bumito. That is the grace of God. Kung sinabi yung grace of God has no reason. It has no logic. Kasi, kapag ang biyaya ng Diyos ay may valor, may points, 10 points equals, 15 points equals, hindi na yung grace. Kasi, earned points na yun. Kaya nga tinatawag mong grace kasi different. Different. Walang katungkas. Walang tinitignan. Basta yan ang gusto niyang ibigay. Yun. So, yung mystery of the grace of God. But I think the last message na pwede po natin kunin dito sa kwento natin ngayong gabi is the importance of patience. Pagtsatsaga. So, ang mag-asawa ay nagkaanak matapos ang mahabang panahon. Si Abraham, nakita niya ang kabuuan ng plano ng Diyos pagkatapos ng mahabang panahon. The patience of a person. So, when you are dealing with God, not only must you have faith, you must have a lot of patience. Kasi many times, yung pagtanap ng Diyos sa kanyang pangako is something that He does in the way He wishes. So, ito palagay ko yung mga realizations na pwede natin kunin mula dito sa kwentong ito. Next time, doon na tayo kay Isaac. Tapos na si Abraham. Isaac na tayo. Okay? Magandang gabi po at maraming salamat.